Pero ito, pakinggan natin itong part na ito na dito talaga na nabanggit na ni Tiangco na dapat tila managot din itong si Romualdez. Pakinggan ho natin ito. More on the multi-billion peso flood control corruption scandal. On Thursday, here on Dateline Philippines, the lawyer of resigned Congressman Zaldico challenged Navotas Representative Toby Tiangco to take his accusations against Ko to court. Tiangco had filed an ethics complaint against Ko when he was still a congressman for betrayal of public trust in connection with a flood control mess. Joining us now on the program, Congressman Toby Tiangco himself. Congressman, thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, Carmina. Yes, good noon. All right. So, Attorney Rondain said a lot of things here yesterday. One of the things that he said is that he can categorically state that his client is innocent. Your action to that first. That's not true. Definitely not true. But you know, alam mo kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, di ba, siya dapat ang unang-una magsasabi sa kliyente niya na umuwi, di ba? Yung ginagamit niyang alibi na may security risk, nakita naman lahat natin, no? Noong una, ang ginamit na dahilan is medical reason. Pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Magandang punto yun, ha? Kasi di ba sinasabi natin ni Zaldico, medical. Siguro, dahil doon sa mga naglabasang flight manifesto na palipat-lipat siya ng bansa, nasuplak po yung dahilan niyang medical. So ngayon, may bago na silang dahilan. Para naman iba kwento. Iba, ano yung dahilan na yon? Na ang dahilan na yon ay delikado ang kanyang buhay. Na maaari siyang, alam mo na, barilin daw. Yun ang bago nilang dahilan. Pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk. We have to ask the government agencies. Tanungin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talaga may security risk ba, no? Sandali. Paano kung ang gustong pumatay sa kanya, taga-gobyerno? Hindi kasi, dalawa lang naman yan eh. Ito dalawa lang yan eh. Kasi yung let's assume, okay? Let's assume that totoo yung sinasabi na may gustong pumatay sa kanya. Dalawa lang yan. Sino? Yung mga galit na galit sa korupsyon? Gusto siyang patayin? Pero sa tingin ko, since he is part of the government before, friendship niya pa si Speaker, close friendship niya, he can be protected. Tama, mali? Yeah? Or, ang gustong pumatay sa kanya ay yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kasi sinasabi ni Tiangco dito, pwede ka naman proteksyonan ng gobyerno. Tama, dahil nasa gobyerno ka naman eh. Pero kung ang gustong pumatay sa'yo ay nasa gobyerno, bakit kanila gustong patayin? Yun ang tanong doon eh. Di ba? Bakit kanila gustong patayin? Dahil ba sa may nalalaman kang ayaw nilang malaman na ng iba? O baka naman natatakot sila na isumbong mo na talaga kung sino nag-utos sa'yo. Di ba? Gago! Na ipa-deliver dyan malapit sa Malacanang. Gago! So, alin doon? Alin doon? Tanong natin doon sa abogado, alin doon yung bakit at sino ang gusto magpapatay sa kanya? Kasi kung ako kung sinasabi mong gusto magpapatay sa'yo, taong bayan, halimbawa lang yung mga galit-galit, kayang-kaya mo yan, ilan na security mo eh. Di ba? 40 ba yun? Umabot 40 daw ang security mo. May sarili ka ng batalyon, di ba? Pag sundo pa lang yan, di na makakalapit yung mga tao sa'yo. Yeah? So, I don't think that's, sabi nga, maaaring hindi yun ang talagang rason. Baka naman ang talagang gusto magpapatay sa iyo ang tunay na mastermind. Naku. Gago! Ang tanong, yung mastermind ba na yun ay bonjing o bangag? Gago! Sino kaya dun sa dalawa na yun? Hindi natin alam eh. Kaya nga tinatanong natin eh. Tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kayang legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a-advisean niya yung kliyente niya na wag umuwi?
walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi, no? Siya, tanungin natin, abogado siya eh. Bakit siya nagbibigay? Bakit security risk ang dinadahilan niya? Hindi naman siya security advisor ni Saldico, di ba? So, ibig sabihin niya na alibay lang, palusot lang yan, di ba? In fact, Alibay lang. Ay, naku po, patay tayo. Congressman Tiangco, in the course of that interview, when I asked him about, the willingness to come home, eventually he said that his client is guilty of fear to come home, and that's the only thing that's preventing him from coming home and facing the accusations against him, to which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters what you just said a while ago, na ano lang to, either he gets over that fear, and not make it as his alibi. Go ahead. Sa korte ba po pwede yung takot yung kliyente ko kaya hindi pupunta dito, kaya nagtatago sa ibang bansa? Walang batas ang maisa-cite na pwede yun. So alibay lang yan, diba? Palusot lang yan, maliwanag na palusot na ayaw niya lang kumarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, yun ang sinasabi niya. Kasi nabanggit natin sa kanya na 2 tao ang naglalabas ng kanyang pangalan. It was you and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. Hindi lang. Pati si District Engineer Alcantara. Right. In the beginning. In the beginning. Ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang akusasyon? What kind of corruption did the former congressman allegedly commit? To which I asked him, and then he was saying, where's the evidence, in so many words. Would you agree that there is no evidence against Zaldico, that all of these are just accusations? Because the greatest proof... Di ba yan yung pinlay natin nung kahapon, nung sinasabi nung abogado, puro lang naman daw accusation, wala pa namang ano daw, o ano, sasagot mo, sige nga. Hindi, kasi importante ito si Tiangco ang unang nagbanggit kay Zaldico. As a matter of fact, siya yung may details, di ba? Yung mga insertion na ginawa di umano ni Zaldico, even not just doon sa kanyang party list, pero sa iba't ibang party list at sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nag-details nun eh. Meron siyang PowerPoint dyan eh. Would be the minutes of the small committee that hasn't seen the light of day yet, Congressman Tiangco. Yes, di ba? Ibig sabihin, kung meron man lang kahit konting good faith, di ba? Ang tagal-tagal na. No? I think it was early August nung sinasabi ko nasan yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, 3 buwan. Di ba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. Di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano. Yun ang maliwanag dito. So, ano ang ebidensya? If I mean, the minutes of the small committee, would you agree that that's only one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yon. Pangalawa, yung sinasabi na ni Engineer Alcantara na kapalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nakakapagtaka na mag-i-insert ka sa isang lugar na hindi mo naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba? Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi nila hindi nila hinihini yung mga projects na yan. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na doon ay insertion, may substandard, at Sunwest ang contractor, di ba? I mean, dapat pagdugtungin natin yung mga bagay na yan. No? Pero maliwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? That was also a greater part of our interview, the separation between the person and the corporation. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman Tiangco, that they stand on solid ground. It is very clear to him. Panoorin niyo yan. Maganda yung sinabi ni ano dyan. Tingnan ninyo.
that there is that separation between the person and the corporation. What do you think about that? Is that a convenient cover-up? Kami na, hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung kliyente niya. Again, Yon, magandang punto yun. Kung malakas daw ang abogado, edi sana pinauwi niya na. So anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin, hindi malakas yung kanyang abogado dahil mahina? Ewan ko sa'yo, pero... sinasabi ko, hindi naman siya security consultant ni Saldico. Siya ay abogado ni Saldico, di ba? Ang abogado, papaapirin mo sa kahit anong venue yung kliyente kung confident ka. So, ibig sabihin, takot sila. Sinasabi lang niya yun. Di ba? Kung confident sila, ihanap niya yung kliyente niya. There was also one point in the interview, Congressman Tiangco, that I asked him, when did Congressman Zaldico feel that the tide was turning against him? Ang sinabi po niya ni Attorney Rondain, it's when he started to feel that he was going to be blamed, as if he had nothing to do with everything that's happening. Your reaction to that? Hindi mapapwede insertions na nangyari, di ba? Kung hindi niya alam, okay, kung hindi niya alam, sino may alam? Siya lang may alam nun. The buck stops with him unless ituro niya kung sino yung nagluto sa kanya nun, di ba? Pero kung hindi niya may tuturo kung sino yung nagluto sa kanya nun, ibig sabihin siya ang gumawa nun. Sino pa ba gagawa nun? Wala nang gagawa nun. Siya ang head ng BICAM. Siya ang head ng house contingent doon sa BICAM. Congressman, ano ho sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang... Yan. Ayaw niya umuwi o may pumipigil sa kanya? Naku po, patay tayo dyan. Umuwi. Ayan ang hindi natin alam, no? Sabi ko nga, Ako alam ko. ayaw niyang umuwi o nag-usap siya, may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka dala. Di ba? Tatlong bagay na yun. So, hindi natin alam kung alin doon sa tatlong yun. Who stands to benefit if Congressman Zaldico does not return home? Gusto ko yan follow-up mo, te. Gusto ko yan, ha? Sino makikinabang? Pag hindi siya umuwi. Ha? Hindi kasi ayaw pang tumbukin ito ni Tiangco eh. Okay. Siya ngayon, tignan natin yung sequence, di ba? Siya ang Committee on Appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? Di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, di ba? So, sabi nga ni Ombudsman Remulla na kahit inelect yan na in not so many words, no, hindi to verbatim, sinabi niya na kahit yan inelect sa House, Speaker's choice yan, di ba? Yeah. So, yun lang ang pwede niyang ituro sa ngayon, di ba? But ang nakakapagtaka niyan, when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si Saldico, di ba? Nagkaroon lang ng... Magandang punto yon. That's a good point. Di ba? Una, sabi nga ni Remulla, di ba, meron yung may pananagutan dahil daw doon sa kanyang planong idemanda si Romualdez dahil doon sa siya ang speaker at that time. Kaya nga ang tanong dito bakit noong panahon ni speaker walang effort na pauwiin si Zaldico? Nagkaroon na lang ng effort, nagkaroon na ng clamor, kaya nga nag-resign si Romualdez at pinalitan ng isa, at yun na yung isang nagsabing pauwiin na, di ba? But before nung Speaker of the House pa si Romualdez, bakit walang ka-effort na pauwiin yung Zaldico na yan? Bakit? Effort na pauwiin si Saldico nung napalitan na ang speaker. Yun, nakita natin agad na sinabi na pauwiin at tinat short yung travel clearance ni Congressman Saldico. Correct. But
noong si Speaker Martin Romualdez ang speaker, walang effort na ganyan. Walang attempt na pauwiin si Congressman Saldico. So, long story short, the former speaker, Martin Romualdez, stands to benefit if Zaldico does not return home. Is that Grabe naman yung pantumbok mo, ate. Tinumbok mo kagad eh. Huwag mo masyadong itinututok. Tinutok mo kagad. Baka maano ka ni Tiangco niyan. what you're saying, Congressman? It would seem to be that way, di ba? Kasi Yung kung pa sabihin, oo, it seems to be that way. Oh. Wag, diretso mo na. Andanin yung anas eh. hindi ganon, edi dapat pinilit na ni Speaker Martin Romualdez na pauwiin si Saldico dahil pwede niya sabihin, Oy Saldi, ang laki-laki ng ginagawa mong problema dito, bakit hindi ka umuwi? Yan. Di ba? It's been how many, I think we're on our more or less 50th day since the ICI was created. Marami na pong nakikita in the past days, hindi ba? It seems as if the ICI is going full throttle when it comes to these cases, these referrals. But from your vantage point, how will you assess, knowing what you know and whom you think should be held accountable? How would you assess the performance of the ICI? Hindi, ang alam ko lang yung ICI is very deliberate, no? Maingat na maingat sila kasi Carmina, 2 beses ako napunta dyan. Sobrang ingat. Iniingatan nila si Romualdez. Hayop yan. Maingat na maingat sila. Kasi ingat. Carmina, 2 beses ako napunta dyan, di ba? Maingat na maingat sila, mabusisi sila sa mga tanong. Ang impression ko is mukhang gusto nila talaga kompleto yung ebidensya bago sila mag-file ng kaso. Yan ang impression po, no? Pero na-realize ko din na may mga kailangan silang additional powers. No? That's why I filed the bill strengthening the powers of the ICI, no? Number 1, binigyan natin sila ng contempt power, di ba? Kasi wala silang contempt power. So, binabaliwala lang. Katulad mo, si Saldico 2 beses na inimbitahan, hindi man lang nagpunta, hindi nga naman sinagot yung sulat nila, no? So, yun, number 1, contempt powers. Number 2, binigyan natin sila ng power to file a whole departure order. Number 3, binigyan natin sila ng power to sequester and to file for sequestration and hold of assets, no? Para hindi nalalabas yung mga assets, pareho nung nangyari doon sa mga eroplano ng Misibis, no? Na alam naman natin yung Misibis kay Congressman Saldico ulit yun. So, nailabas yun. So, yun ang Hindi din. Di-deny na naman ng abogado niya yun. Hindi. Nag-diverse na yan. Nag-diverse na. Kasi kahit yung aeroplanong nawala, di ba? Tsaka yung helicopter na nailipad na, dininay din ng abogado. Alam mo naman, kaya ka nga may abogado. ang papatunay, wala talaga siyang balak na bumalik dito, no? Of course, sinasabi na naman ni nung abogado niya na magkaiba yung Misibis doon sa kay Saldico. Kung magkaiba yun, bakit nilabas yung mga properties na yun, no? Bakit dinala sa Malaysia? So, di ba? Yung Misibis, naalala nyo yung merong empleyadong in-interview ng Rappler. Di ba? Tapos andun si Saldico, kung ano-ano yung sinasabi nung empleyado na yun. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi ko nyo yun. makikita mo, tugma yung galaw ng mga korporasyon doon sa personalidad ni Saldico nang ang isa lang ang pinapakita na wala siyang balak na bumalik dito. Sabi mo kanina that Wala it's very easy to put the pieces of the puzzle together. Pero ganun ba talaga kadali? Or what would be the evidence to prove that these are all connected? Ang sinasabi ko, Carmina, takot silang harapin. Yo! So kung takot silang harapin, yun ang nagpapatunay na malakas yung ebidensya. Otherwise, sino ba naman tao ang papayag na ikaw ang pag-iisipan, ikaw ang pagbibintangan nang hindi mo man lang ididepensa yung sarili mo? Di ba kung talagang inosente ka? Di ba? I mean, common sense. Sino man tao papayag nun? Inaakusahan ka, ayaw mo man lang depensahan yung sarili mo. At yung ginagawa mo, kabaligtaran. Hindi mo sinasabi kung nasan ka. Yung assets ng supposedly, diniklaim na
kumpanya na hindi na siya involved, lumabas ng bansa. Makikita mo, isa lang yung galaw. Tapos yung dalawang tao, yung si Paul, tsaka si, Mark. Pangalan? Mark, no? Hindi rin nagpapakita. At ang rumor, kasama niya. So ano ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, kitang-kita naman natin kung ano yung ginagawa niya. The lawyer also made a mention of, in so many words, trial by publicity, ilabas ang ebidensya, wag lang itong sabi-sabi. Kayo po, kung kayo tatanong ngayon. Nakita na kita, nadidistract ako nung hindi kita makita yan. Okay na. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Ay, nako, nag-aanuhan pa sila dyan. Oy! Huwag na kayong mag-anuhan dyan. Ay! Nadidistract daw siya nung hindi niya nakikita. Ay, ako naman nadidistract nung nakikita ka. Gago! Gulo-gulo niya. Link Zoom po, hindi ko na Okay. press yung kita-kita tayo para nadidistract ako. Wala akong kausap. Oh, ayan, kausap mo talaga ako. Ay, Okay, nako, so ayan yung sinasabi Labas na yung bote. Labas na. na wala tuloy ako. Yung sinasabi ni Na-distracted ni siya. Attorney Rondain, lahat ito, sabi-sabi lang, lahat ito, ilinalabas lang sa publiko. Trial by publicity, that's what he's saying. But if I were to ask you, what is that one piece of evidence that you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, pisikal, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. Okay, number one, sinabi ko may insertion, di ba? At the beginning, hindi ko masabi sa inyo kung ano yung kapalit ng insertion. Okay, ngayon, nung nag-testify si District Engineer Alcantara, sinabi niya na yung kapalit ng insertion ay 20% noong year 2020, nung unang taon, at nung sumunod na taon, naging 25%. No? Sinabi ni Engineer Alcantara na dinideliver niya yung pera doon sa kay Paul at kay Mark, either sa Valle Verde or doon sa Horizon Residences sa Shangri-La BGC, no? Yung direct testimony ni Engineer Alcantara. Sinabi ko rin sa isang interview na in the year 2023 for the 2024 budget, meron kasing mga proyekto sa Navotas na partially funded na lang. So gusto ko mapondohan ang buo para hindi na mag-intay ulit ng isa pang taon at 2025 mapondohan. May nilapitan ako, sabi ko baka pwedeng pondohan na to ng buo. Ang total nito 200 million para hindi na mag-intay ng isa pang taon, no? So ang sagot sa akin, after a few weeks, pwede, kaya lang may 10% taripa, kaya lang discounted daw yun, kaya 10% kasi may 50% discount. So it shows na talaga may 20% taripa yun. No? So, At kanino pupunta? Sino yung kinausap niyo po at kanino daw sabi ko kasi pupunta? kausapin, okay, isasabihin ko yan, pag lumabas na si Salvi ko, di ba, titignan natin muna. Kasi siyempre ayaw din natin na paghandaan nila. No? So may nilapitan ako, kasi ayoko siyang kausapin mo directly. No? So may nilapitan ako, sinabi ko na, request ko nga na madagdagan. Ang sabi, after a few weeks, bumalik sa akin, okay na, nakausap na si Salvi, may tarifa yan. So, ano pa bang hinahanap nating ebidensya? Liwanag ng ebidensya. Ayan na nga, yun na nga yung sinasabi. Di ba? Itong abogado ni here's a witness, personal witness. Being a witness is an evidence. Ito na nga di ba? Sinasabi niya na bilang congressman at yung mga karanasan niya with Zaldico. Again, kung yung abogado ay naniniwala doon sa innocence ng kanyang kliyente, ang number one payo ng abogado is sagutin natin yan para matapos na to dahil wala ka namang itinatago. Ayaw. Pero kung ginagamit na dahilan o palusot yung security threat, makikita natin na maliwanag na bakit silang sumagot. As I mentioned a while ago, it was you and the former Senate President Chis Escudero who first brought out the name of Zaldico, and even the former Speaker, Martin Romualdez. The former Senate President has been taking a hit for all the reasons that we know, if you just look at the news cycles. But when you look at what's been happening to you, it's relatively quiet. How would you disabuse the...
tinitira din ako, di ba? Oh, how would Alam nyo, ito naisip ko lang kasi may mga nabasa akong statement dito sa statement nung sabi dito nung Roy Rondain, yung abogado, Rondain, sorry. I'm confident that if all the evidence was in, he will be acquitted. The problem is they're trying to build a non-bailable case against him. If that happens, they'll keep him in jail for the next 10 to 15 years while we are litigating. And even if we win, in the end, already have lost because he will have lost 10 to 15 years of his life. Sagot nung si Tutoy sa yung assistant na ngayon ombudsman ni Remulla. Meron naman kasing ebidensya. May mga statement mo to the effect na nakatanggap mismo si Zaldico sa kanyang bahay. At sa tingin ho namin, that's enough basis for probable cause. Ang problema kasi, Tutoy, puro kayo daldal. Ang problema kasi nauna yung daldal nyo. Ako, I'm really for dapat talagang makulong itong si Zaldico. Sana nga may merong kabayarang bitay sa mga kurap Di ba? Para sa akin, gusto kong makulong siya. That's my opinion. It's not a fact. It's an opinion na sana makulong siya sa mga pinagagawa niya. Okay? It's an opinion. The problem is, kahit tayong lahat nagsasalita ng gayaan, gusto namin ganito, gusto namin ganito, ganyan. Hanggang wala kayong ginagawa. Kayong mga nasa ombudsman dyan, puro kayo daldal. Nauuna pa yung bibig ninyo kaysa yung kaso. Tumahimik na lang kayo. Nabibuisit lang taong bahay sa inyo Araw-araw, laman ng balita yan, pero putang ina, inaantay nyo? Sasabihin nyo ngayon, meron na pala, pero bakit di nyo pakasuhan? Kaya tuloy nagkakaroon ng palusot itong abogado ni Zaldico dahil kayo may kasalanan, Tutoy. Hirap na hirap na si Chanko, How would you disabuse the minds? Diba? Ito lang po. Sinasabi kasi ng iba, Congressman Tiangco, parang hindi kasing lala. As if that's the benchmark. Pero ito ang tanong. Kasi there are those who think that you're sort of being spared because of the ties that bind. Because your wife is the president's cousin. So, what do you say to that observation that you're sort of being spared because of these ties? No, I'm not being spared. Look at tinitira din ako, Carmina, hinahanapan ng kung anong issue. Pero, totoo itong sinasabi natin, anong magagawa natin, di ba? At nakita natin talaga na yung resulta nung ginawa nila, masama ang resulta dito sa mga proyekto, no? So, I'm not being spared, Carmina. I'm not being spared. I mean, I just don't mind it. I think that's the attitude I've always been taking, di ba? Kung tinitira ako, hindi ko lang pinapansin. Siguro, yun hindi ko lang. Basta yun lang. Hindi ko lang pinapansin. Hindi ko pinapansin It doesn't affect me. I don't mind it. Because, even if you're doing the best that you cannot expect naman everyone to like you, diba? And these people have resources, diba? I mean, ang daming resources niyan. Diba, I think it was in your interview na sinabi ko na yung tumitira pa sa akin, doon ko pa nakilala sa townhouse ni Speaker Martin Romualdez, diba? So, paano yung sasabihin na hindi ako tinitira? I think it was in your interview also na sinabi ko yun. Kaya lang, hindi ko talaga pinapansin Congressman, while we're talking about this, the devastation in Cebu is just really something that's, breaks the hearts of many. And as we speak, the country is preparing for yet another storm to enter the Philippine area of responsibility. How would you reconcile the billions, maybe even trillions lost to these flood control projects, and then you look at the devastation, the destruction that happened in Cebu? Hindi, talagang we have to make an audit, no? We have to make an audit. Okay, yung sa Cebu. Bakit ba nangyari yun, di ba? Nag-fail ba yung flood control projects o meron pa bang mga flood control projects na hindi pa tapos, no? Wala akong let's go to Cebu. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala